Mababasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain, ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog, kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lipi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari, nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo, at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Marahil pwede ko na po kayong batiin sapagkat sa atin pong Katolikong simbahan, nito pong nakalipas na linggo
sa pagpasok po natin sa panahon ng Adbyento, tayo rin po ay pumasok sa panibagong taon ng atin pong simbahan. No? Pwede pong sabihin, Happy New Year. Pero gayon pa man, tayo po ay pumapasok sa panibagong panahon upang tayo rin sana, hindi lamang po tila baga umulit lang ang atin pong tradisyong katolikong simbahan, maging ang atin pong kalendaryo sa liturhiya. Tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, mayroong karampatan sanang pagbabago. Hindi lang po umulit, ngunit pinagpanibago sana tayo. Kasi sasabihin na naman nila, ayan na, malapit na, Pasko na naman. Pero saglit lamang po. Mayroon pa pong panahon ng paghahanda. Ito yung panahon ng Adbyento kung saan muli nating binabalikan ang pinapagpanibagong karanasan natin sa pananampalataya. Kaya nga po, sa bawat pusong sumasambit ng halina Jesus, halina, may iba yung pagbabalik loob. Hindi dahil bago, kung hindi pinapagpanibago tayo ng panawagan ni Jesus. Sa Ebanghelyong ating narinig, hindi naman po sinasabi sa atin na maging bata tayo ulit, no? Na tayo isilang mula sa sinapupunan ng ating mga minamahal na ina. Ang katotohanan sa pagiging maliit, sa pagiging tila mistulang walang muwang, hindi naman ito yung nais balikan ni Jesus. Ang nais niya sa ating mayakap ay yung pagbabalik natin sa orihinal na disposisyong namamangha. Dahil alam rin po natin, sa mga taong tumutulad sa isang bata, sila yung mga taong bukas sa katotohanan ng paghingi pa rin ng patuloy na paglawig ng pangunawa. Kasi ito rin po yung katotohanan ng pagkamangha. Kung titingnan po natin, no, kailan pa ba kayo huling namangha sa paghinang ng mga bituin? With all the seeming light pollutions that envelopes us, no? Yung mga hindi na natin napapansin kasi ang dami ng makinang ng mga building, ng mga palamuti sa kung saan-saan, no? Kailan ba tayo huling tumanaw sa kalangitan at nabighani sa ganda ng mga bituin? O kahit po yung mistulang pagsibol ng mga bulaklak. Kailan po tayo huling nabighani sa kagandahan ng umuusbong na bulaklak? Kahit po sa pagsapit ng bukang liwayway o sa dapit hapon ng ating maghapon, no? Kailan po ba kayo huling namangha? O marahil, pwede rin nating itanong, kailan po kayo huling nakapagpasalamat sa Panginoon? Dahil buhay ka pa. Aminin man natin o hindi, mga minamahal kong kapatid, kahit naman po lumaki na tayo, no? Hindi lang po sa estado ng pisikal, hindi naman po talaga lumawak ang lahat pagdating sa larangan ng pangunawa. Sa katunayan, mapapansin rin po natin, no? Habang minsan pa nga tayo ay tumatanda, lalo pang minsang kumikitid ang ating pangunawa. Kaya maigting at matingkad ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo. Naroon si Jesus, no? Sa kanyang panalangin, sinambit niya, I give you praise, my Father. No? You have hidden this from the learned and from the wise, but you have revealed this to the childlike. Maganda po sa Tagalog. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito. Ngunit, inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Kaya po malaking pagkakaiba yung childish sa childlike. Dapat maging maliwanag po iyon kasi hindi naman po tinago ng Diyos ang kahit ano sa atin. Minsan kasi sa totoo, nakatanaw tayo pero hindi naman natin nakikita. Yes, we might be looking at something but we fail to see beyond the trappings of exteriorities. Kaya sapagkat ang turingan natin minsan, no,
aminin man po natin o hindi, para bang ang mga matatanda sa atin o yung ibang nakaaangat sa tingin nila, no? Ito yung larangan na mahilig nilang laruin, no? Yung pagbubulag-bulagan, pagbibingi-bingihan, hanggang sa nakaligtaan na ang tunay na diwa na nais mayakap sa atin ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, binanggit rin ni Jesus, no? Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta, hari, ang nagnasang makita ang inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad na mapakinggan ang inyong mga narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Sinambit ni Jesus ito sa mga taong kaharap niya, sapagkat kaharap na nila ang salita ng Diyos, nasaksihan nila ang mga kagilagilalas na mga bagay. Ngunit pwede rin nating tanungin ang bawat isa, sino nga ba ang tunay na mapalad? Sapagkat kung iuusad natin ang kasaysayan ng kaligtasan hanggang marating natin ang panahon natin, hindi po ba mapalad tayo sapagkat yung mga naranasan nila at nakita nila, ipinaranas sa atin ng Diyos at patuloy nating naririnig. Ito yung mga bagay na hindi nila nasaksihan. Ngunit, tunay nga bang mapalad tayo sapagkat narinig natin o nakita ang mga bagay na ito? Sino ang tunay na mapalad? Mga minamahal kong kapatid, minsan ang sinambit sa atin ni Jesus. Sino ang tunay niyang ina, mga kapatid at mga kamag-anak? Silang mga nakarinig, silang mga tumutupad sa salita ng Diyos. At sana ito rin po ang maging paanyaya sa atin. Habang tayo po'y lumalalim sa paglalakbay natin sa panahong ito, hindi lamang tayo pinaiigting ang pag-aantay, hindi lamang natin sinasambit, halina Jesus, halina. Ngunit muli nating binabalikan ang disposisyon ng pagkamangha. Malayo pa po ang Pasko, ngunit alam rin po natin, sa araw-araw nating buhay, patuloy tayong dinadalaw ni Jesus. Sana, huwag mawala sa atin ang pagkakataong masulyapan si Jesus. Hindi lamang sa sabsaban na ginawa ng mga kamay ng tao, kung hindi sa sabsaban ng bawat pusong nag-aantay. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay, sambitin natin mulit-muli. Halina Jesus, halina. Narito kaming taimtim na nag-aantay at namamangha sa patuloy mong paglapit, sa patuloy mong pakikiisa sa amin. Amen.